who will lead the prayer? Ma'am! 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 Dito po! Okay, Jocelyn. Tayo'y tumayo at manampalataya sa buong may kapal. Dahil tayong lahat ay makasalanang nilalang sa mundong ito. Is the life behind another soul to live? Let us hear. Okay, take your seat. Okay, sino ngayon sa inyo ang makakapagsabi sa akin kung sino ang ating pambansang bayani? Ma'am! Yes, Jocelyn. Unang-una sa lahat, nais ko lamang ipahatid sa inyo kung gaano kahalaga ang pagkilala sa ating pambansang bayani dahil siya ang naging tulay sa pagkamit ng ating minimithing kalayaan. At ang ating pambansang bayani po ay walang iba kundi si Dr. Jose Rizal! Very good. Kung totoo nga, kilala mo si Dr. Jose Rizal, magbigay ka ng isa sa kanyang mga nobela. Nasa dulo na ng dila ko, ma'am. El Filibusterismo! Napakahusay, Jocelyn. Sakto at iyan din ang ating tatalakayin sa araw na ito. Anong nangyayari sa akin? Anong nangyayari sa akin? Nagsimula ang kwento sa barkong tabo na dahan-dahang naglalayag sa Ilog Pasig. Isa sa mga sakay nito ay si Simon, isang mayamang alahero na siya ring si Crisostomo Ibarra. Ang lalaking pinaniniwalaang namatay taon na ang nakalipas. Ngayon ay may balbas at nakasuot ng salaming may asul na lente. Si Simon ay naging tagapayo ng Kapitan General ng mga Espanyol, dahilan upang tawagin siyang Kayamangging Kardinal o Itim na kadakilaan. Bagaman wari ay tapat siya sa pamahalaang Espanyol, lihim niyang binabalak ang isang revolusyon upang ipaggiganti ang pagkamatay ng kanyang ama, iligtas ang minamahal niyang si Maria Clara mula sa kumbento at palayain ang bayan mula sa paninikil ng mga Espanyol. Ginamit ni Simon ang kanyang yaman upang manipulahin ang mga opisyal at ang mga praile. Sinamantala niya rin ang kasakiman ng mga ito upang tuluyang mawasak ang sistemang nagpapahirap sa bayan. Nakahanap siya ng mga kakampi sa kanyang layunin. Si Cabezang Tales na naging tulisan matapos agawin ng mga praile ang kanyang lupain. At si Quiroga, isang mangangalakal na insik na kanyang napaniwala upang magpuslit ng mga armas. Nakadaupang tala din niya si Basilio, na ngayoy isang mag-aaral ng medisina sa tulong ni Kapitan Tiago. Habang binibisita ni Basilio ang puntod ng kanyang inang si Sisa, nakita niya si Simon na walang suot na salamin at naghuhukay sa ilalim
ng malaking puno ng balete na dating pag-aari ng pamilya Ibarra. Sa tagpong iyon ay biglang bumalik sa isip ni Basilio ang gabing tinulungan siya ni Crisostomo na ilibing ang kanyang ina. Doon niya tuluyang natuklasan ang tunay na pagkatao ng alahero. Nabigla at natakot si Basilio kaya siya ay nagtangkang tumakas. Ngunit mabilis siyang napigilan ni Simon at tinutukan ng baril. Nang mapagtanto ni Simon na alam na ni Basilio ang kanyang lihim, hinarap niya ito at ikinuwento niya ang kanyang mapait na nakaraan at ang pagpapahirap na naranasan niya mula sa mga praile. Sa huli ay pinatawad ni Simon si Basilio at inalok itong sumama sa kanyang rebolusyon. Ngunit tinanggihan muna ito ng binata. Samantala, si Basilio at ang kanyang mga kamag-aral kabilang si Isagani ay nagsusulong ng pagtatatag ng isang akademya ng wikang Kastila sa paniniwalang makakamtan ang pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng edukasyon. Ngunit mariing tinutulan ito ng mga praile at matapos ang isang pakunwaring selebrasyon sa isang pansiterya, pinaaresto ang mga mag-aaral. Bagaman walang kasalanan, nabilanggo sina Basilio. Sa panahong ito, nagpakamatay si Julie, ang kasintahan ni Basilio at anak ni Kabesang Tales matapos tangkaing gahasain ni Padre Camora. Sa matinding dalamhati, sumanib si Basilio sa kilusan ni Simon matapos siyang palayain sa tulong ng alahero. Nabigo ang unang planong pag-aaklas ni Simon nang mabalitaan niya ang pagkamatay ni Maria Clara sa kumbento. Dahil sa matinding pagdadalamhati, ipinagpaliban niya ang rebolusyon. Kalaunan ay binuo niya ang isa pang plano, ang patayin ang mga opisyal na Espanyol sa kasal ni Paulita Gomez at Juanito Pelaez. Binigyan niya sila ng isang maringal na lampara na naglalaman ng nitroglycerin na sasabog kapag muling sinindihan. Alam ni Basilio ang balak, kaya binalaan niya si Isagani na dating kasintahan ni Paulita. Dahil sa kanyang konsensya, sumugod si Isagani sa kasal, kinuha ang lampara at itinapon ito. Nailigtas nga ang lahat, ngunit naibunyag ang sabuatan. Sugatan at hinahabol ng Gwardiya Sibil, tumakas si Simon at nagkubli sa tahanan ni Padre Florentino, tiyuhin ni Isagani. Bago siya pumanaw, ipinagtapat ni Simon ang kanyang tunay na pagkatao at ang kabiguan ng kanyang paghihiganti at revolusyon. Pinayuhan siya ni Padre Florentino na ang awa ng Diyos ay nagligtas sa kanya
mula sa mas mabigat na kasalanan at ang tunay na kalayaan ay hindi makakamtan sa pamamagitan ng galit o pag-iiganti. Pagkaraan ng kanyang kamatayan, inihulog ni Padre Florentino sa dagat ang baol ng mga kayamanan ni Simon. Habang nananalangin na ito'y muling lilitaw lamang kung ang bansa ay ganap ng handa para sa tunay na kalayaan